Magandang umaga mga bata! Ayan, panibagong araw, panibagong aralin naman ang inyong matutuklasan ngayon. Ngunit bago ang lahat, ako si Teacher Via Reyes, ang inyong magiging guro ngayong umaga. Handa na ba kayo sa pagtuklas? Kung handa na, tayo ay magsisimula na. Narinig niyo na ba ang salitang alamat? Kung hindi pa ay makinig ka sapagkat ngayong araw, ito ay ating tatalakayin. Ano ang alamat? Ang alamat ay isa sa mga kauna-unahang panitikan ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Karaniwang kathang-isip o maaari namang hango sa tunay na pangyayari. Ito naman ay isang uri ng kwento na kung saan ay pumapatungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay at pook. Sinasabing ang alamat ay walang may akda sapagkat ito ay pasalin-salin na lamang sa mga tao. Narito ang ilang halimbawa ng mga alamat. Ang alamat ng mangga, alamat ng pinya, at alamat ng saging. Ang alamat ay may tatlong bahagi, ang simula, gitna at wakas. Ang simula ay kinapapalooban ng tauhan, tagpuan at suliranin. Ang bahaging gitna naman ay kinapapalooban ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ang huling bahagi, ang wakas, na kinapapalooban ng kakalasan at katapusan. Dumako naman tayo sa mga elemento ng alamat. Una ay ang tauhan. Ang tauhan ay ang mga taong gumaganap sa kwento. Sila ang nagbibigay buhay sa kabuuan ng kwento. Maaring bida o kontrabida. Sumunod naman ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar ng pinangyarihan ng kwento o maaring panahon kung kailan naganap ang kwento. Suliranin. Ito ay tumutukoy sa problemang kakaharapin ng pangunahing tauhan, maaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili o tao laban sa kalikasan. Saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga taong masasangkot sa suliranin. Ito rin ay ang unti-unting pagtaas ng mga kawilihan ng mambabasa na kung saan ito ay unti-unti nang sinusubok ang pangunahing tauhan. Tunggalian. Ito ay ang bahaging nagsasaad sa pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan. Dito na makita ang pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan laban sa kaniyang mga kaaway. Kasukdulan. Ang pinakamadulang bahagi kung saan maaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian. Ito rin ang pinakamaigting na bahagi ng pangyayari sa isang kwento. Kakalasan. Nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kwento. Dito rin makikita ang magiging resulta ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan. Ang huling elemento, katapusan. Naglalahad ng magiging resolusyon ng kwento, maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Dito nakalahad ang magiging solusyon at dito rin nagtatapos ang kwento. Sa tulong ng bawat bahagi ng alamat ay naipapakita ang mga pangyayari na sumasalamin sa kultura, tradisyon at kaugalian at kalagayang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Ayan, tapos na nating talakayin ang alamat, bahagi at mga elemento nito. Ngayon naman ay panoorin natin ang halimbawa ng alamat, ang alamat ng pinya. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak, kaya naman lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay, ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina, kaya't pinabayaan na lang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan na lang niya si Pinang na magluto ng lugaw.
Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kanyang kakalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Sa katwiran niya'y napagsilbihan naman siya ng kanyang anak kahit papaano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang na gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ni Pinang ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Maraming bagay na di makita agad at tinatanong agad sa kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak, kaya't nawika nito. Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay hindi na umimik si Pinang. Umalis na lamang siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang kanyang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman niyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito ay magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita niya ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang. Nasanay magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa paglipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya. Ayan, tapos na nating mapanood ang alamat ng pinya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsusuri ng elemento ng alamat ng pinya. Una ay ang tauhan, Aling Rosa, Pinang at mga kapitbahay. Tagpuan sa bahay. Suliranin ang pagiging tamad ni Pina. Sa saglit ng kasiglahan, nang minsang magkasakit si Aling Rosa. Tunggalian, inutusan ni Aling Rosa na hanapin ang pinapahanap nito, subalit ito ay nagdadabog dahil sa hindi niya makita ang kanyang hinahanap. Sa kasukdulan naman ay nagalit si Aling Rosa kay Pinang. Pinagsabihan niya ito na sana ay magkaroon ng maraming mata upang makita nito ang hinahanap. Dahil sa galit ng ina, nainis si Pinang at lumayas ito sa kanilang bahay. Kakalasan, nang gumaling na si Aling Rosa ay hinanap niya si Pinang, ngunit hindi niya ito makita at nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay, ngunit hindi rin ito nakita ng kanyang mga kapitbahay. Sa katapusan ng kwento ay may nakita si Aling Rosang tumutubong halaman sa likod ng kanyang bakuran. Laking gulat niya nang makita niya itong hugis ulo at maraming mata. Naalala niya si Pinang. Napahikbi na lamang si Aling Rosa. At sa paglipas ng panahon, ito ay tinawag na pinya. Ayan, tapos na nating tukuyin ang mga elemento ng alamat. Ngayon naman, anong aral mayroon ang kwento? Ang aral na mayroon ang kwento ay dapat bilang isang anak ay dapat na maging masunurin tayo kapag tayo ay inuutusan ng ating mga magulang upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga bagay-bagay. Ayan, may naunawaan po ba kayo sa ating naging talakayan ngayong araw? Sana naman ay mayroon. Naway ang bawat inyong natutunan ay magsilbing gabay at bagong kaalaman sa pagtuklas ng mga bagay-bahay sa pagtahak ng inyong landas bilang mag-aaral. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa.
Muli ako si Teacher Bea Reyes, ang inyong guro. Hanggang sa susunod!